Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Welcome po sa ating second link. Excited yan. Oo, kailangan ko magpaka-excited guys kasi madaling araw na. Oh, it's a brand new day. Welcome po dito sa ating live stream. Oo, sa Coach Jared Live. Oo, at meron din po tayong Facebook page, Pinas Sabat Newsroom, at meron din tayong tawag dito, Facebook group, Tambayan ng mga Kotsero. So, puntahan nyo lahat yun, mag-follow kayo, mag-subscribe. And wag nyo rin kakalimutan na i-like itong ating live stream. Mag-like ho kayo, guys. Tulungan nyo po akong labanan ng ang YouTube overlords. Dahil naka-shadow ban na naman tayo. As usual, tayo po ay naka-shadow ban na naman. Tapos, also, patulong na rin po sa pag-share. Kasi marami din hindi na nakakakita ng ating live stream. Hanggang ngayon, may nakikita pa rin ako na first time daw nilang makita yung channel. Natutuwa naman ako na umaabot sa kanila. Pero maganda rin yung maganda rin yung natutulungan nyo ako na ikalat yung ating mga content. Kasi magandang practice yan eh. Anyway, game. Tuloy tayo sa ating mga susunod na topic, no? Balikan natin si Robin Padilla. Fan na fan talaga ako ni Robin Padilla ngayon, guys. So, yung araw na to. Super fan ako ngayon. Super fan ako ni Robin Padilla today. Balikan natin si Robin Padilla kasi hindi lang po yung tungkol dun sa shooting, Tacloban shooting ang kabobohan na pinagkalat niya today. Meron pa akong isa. Meron pa akong isa. At ano naman yung isa niyang pinagkalat na kabobohan today? Ito, papakita ko sa inyo. Yan. Sabi, Gatchalian, not Escudero, should preside over Duterte trial. Ay! Talaga? Talaga? Alam niyo ako mga kababayan, wala akong problema sa akin kung si Gatchalian, kung tutusin. Mas gusto ko nga sana si Gatchalian na lang eh. Mas gusto ko sana si Gatchalian na lang. Pero ang nakakatawa dito, 'di ba kaalyado niya si Escudero? 'Di ba kaalyado niya si Escudero? Ano nangyari? What happened? Bakit ba't may ganyan? Bakit 'di ba dapat mas kinakampihan mo si si Escudero kaysa kay Gatchalian? Ano yung nangyari, guys? What happened? Feeling ko, mga babayan, may gagawin kasi sila sa minority. At kailangan nila yung tao na medyo kaya nilang, well, in their minds or in their perspective, medyo kaya nilang ibuli. But anyway, wait, pasaya mo na, pakinggan natin yung balita tungkol dyan. Ito yung balita, guys. Lang yan talaga si Robin. No? Ang kalat mo, Robin! Ay, shucks, ba't pumunta dyan? Wait, hindi yan yun. Sorry. Tutol ang minorya ng Senado na maging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara si Senator Chis Escudero. Ayon kay Senator Robin Padilla, haharangin nila ito. Live mula sa Senado, nangungun sa balita. Bakit? News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mayan, bakit daw ayaw ng minorya na maging presiding officer nga si Escudero? Bakit? Jiggy, alam mo, mahigit 2 linggo na lang simula na yung impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte at tila wala pa rin pinal na desisyon sino ba talaga yung magpe-preside sa paglilitis na yan para kay VP Sara Duterte. At para kung kanina, nakausap ko si Senator Robin Padilla ng bahagi ng minority bloc kung sila daw ang tatanungin, dapat si Senate President Win Gatchalian ang mag-preside ng impeachment trial na yan. Buwabase lamang daw sila sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Pero alam mo, Jiggy, tinignan din talaga natin ano ba ang nakasaad sa saligang batas. Ang malinaw, Jiggy, ay Chief Justice ang presiding officer ng impeachment trial kapag Pangulo ang nililitis. Malinaw din sa ating saligang batas na ang Senado ang may solong otoridad at kapangyarihan na maglitis sa anumang impeachment case ng kahit sinong impeachable o ini-impeach na opisyal. Pero tila silent kasi, Jiggy, o walang malinaw na sinasabi ang konstitusyon sa kung sino dapat ang maging presiding officer kapag ang ini-impeach ay Vice President pababa. Kaya nga ang sinasabi ay pwede raw talagang baguhin yan sa loob lamang noong impeachment rules. Pero para nga kila Senator Robin Padilla, para sa kanila, ang dapat na mag-preside sa impeachment trial na yan ay mismong si Senate President Win Gatchalian. Kanina, umatin si Senate President Win Gatchalian doon sa film viewing ng isang dokumentaryo na dinirect mismo ni Senator Robin Padilla at ang nakausap natin si Senator Padilla, sabi niya, handa sila sa minorya na harangin sakaling may mag-move from majority bloc na mag-elect ng ibang senador para mag-preside ng impeachment trial maliban kay Senate President Win Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla.
Kailangan namin yung oppose yun. Bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami, ha? Dapat natin tanungin kung papayag Bakit ka ba binoto tong hayop na to? Hindi ka na makakaulit sa akin, Robin. Last mo na yan. Kailangan namin kumontra kasi katrabaho namin yun. Minority kami, kailangan namin mag-oppose. Ha? Hindi ganun eh. Gamit tayong utak, boy. Kailangan, hindi pwedeng bad boy ka lang. Kailangan brainy boy ka rin. Ano kaya nakakain ito? Di ba? Ano kaya? Diyos ko. Alam nyo mga kabayan, again, apologies sa sambayan ng Pilipino dahil isa ako sa mga bumoto dito sa hayop na to. Mga kababayan, binoto ko lang siya para sa federalism na hindi na niya tinatrabaho ngayon. So, nakakatipak mo talaga. Tapos sisisihin pa niya yung mga kasama niya na, kasi ayaw nila ng charter change, blah, 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 blah. Kung nakipagtulungan ka kay Presidente Bongbong Marcos, di makaka-charter change ka. Kaso nga lang, dahil obligado kang sumunod kay Sara Duterte, di wala kang choice. Kasi si PBBM, inano na eh. Sinabi na niya yan, gusto niya ng charter change sa economic provisions eh. Di ba? Hindi pwedeng bad boy lang. Kailangan brainy boy ka rin. Oo. Hindi pwedeng lagi mo sasabihin na, dati na ako nakulong, alam ko na ang batas. Baliw. Di porke nakulong ka, alam mo na yung batas. My goodness to. Ewan ko ba? Goodness. Anyway. So ngayon, ang logic niya, minority kami, kailangan namin mag-oppose, kailangan namin kumontra. Tanga, di ganun yun. Kung kukontra ka, hindi lang for the sake of pagkontra, kailangan meron kang substantial input, meron kang sasabihing maganda, ikagaganda ng batas o ikagaganda ng panukala. Hindi lang for the sake of pagkontra. Pag kumontra ka lang for the sake of kontra, ang tawag dun, troll. Troll ka lang pag ganun. Oo. Tuloy natin. papayag ba si Win, si SP Win? Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon, malinaw na siya dapat. Yung constitution daw malinaw na dapat siya dapat. Okay. Na dapat daw si Win Gatchalian. Okay, puntahan natin yung constitution. 1987 Constitution, Article 11. Alam mo ikaw, Robin Padilla, 4 na taon ka nang nandyan. Sana, alam nyo mga kababayan, ito lang ha. Hindi naman kailangan maging lawyer para maging senador, di ba? Hindi rin naman kailangan na sobrang talino mo para maging senador. Minsan okay na yung sikat ka eh. Tulad do Robin Padilla. Sikat siya, kaya siya naging senador. Pero man lang, di ba? Isang semester lang ang konstilo. Oo, 2 semester mo na. 1 taon lang yun. 2 semester. Consti 1, Consti 2. Di ba? Sana man lang. Nag-aral siya. Kahit sit-in lang. Consti 1 at Consti 2. Kasi basic yun eh. Gagawa ka ng panukalang batas eh. So dapat alam mo yung batas na gagawin mo ay nakaangkla sa konstitusyon. Ano ba na mga kababayan? 2 semester lang yun. Tag 3 months. Four months. Kung tutuusin. Tag 4 months. Aral ka. Mag-digest ka. Naka-4 na taong ka na dyan eh. Diyos ko naman. Di ba mga kababayan? Nakakamacho daw ba yun? Sabi ni Om Eugene. Hindi. Pero nakaka-brainy. Hindi nakaka-bad boy, pero nakaka-brainy boy. Di ba? I mean,
responsibilidad mo na siguro yun sa taong bayan. I mean, nakakatawa mga kababayan na gusto niyang palitan ang gusto niyang palitan ang Constitution. Pero hindi niya alam ang Constitution. Saan mo mababasa na kailangan Senate President ang mag-preside sa impeachment ng Vice President? Sige nga. Saan? Saan? Ito, Article 11, dito mo mabasa ang impeachment. Sige, puntahan natin sa Senado. Anak-anak, tipak lang talaga. Section 3.6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath of or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. Next. Judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. And then Section 4, Sandigan Bayan na. Ombudsman na pala. Section 4 onwards, tungkol na sa Ombudsman or Tanod Bayan. Nasaan? Nasaan dito sa parte ng Senado sa impeachment na mababasa nyo na dapat ang Senate President ang magpe-preside sa impeachment ng Vice President pababa? Wala, di ba? Kahit nga Chief Justice of the Supreme Court hindi nakasulat na dapat Senate President ang mag-preside. Hindi ba? So, Diyos ko. Basic na to Pinilit pa talaga nyo no? Inulit-ulit pa talaga nyo Balikan natin yun. Parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. No, nasaan dun? Saan kaya dun? Bilang kami ay minorya, bilang kami trabaho namin yun. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami Dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside ang Senate President. Siguro. Anong constitution ang binabasa mo, Robin? Philippine Constitution ba yan? Di ba? Philippine Constitution ba yan? Hearsay yan si Robin. Chismis lang pala, no? Hearsay yan, Coach Robin. Nasa last page daw, sabi ni Nongski. Nasa bad boy constitution. Sabi ni Rehi. Yan. Believe it constitution. Oh my goodness. Diba? Constitution daw ng DDS. Huwag natin dama yung Islam. Huwag natin dama yan. Pagtripa lang natin si pagtripa na lang natin si Robin. Huwag natin dama yung mga religions dyan. Hayaan na natin yun. Sabi ni Levy, baka daw sa DDS Consti. Sabi ni KD, kaso naging constipation. Naging constipation daw ang utak ni Robin. Utak tae. My goodness. So wala. Wala sa Constitution yung sinasabi niya. It's non-existent. Kaya nga sabi ko kanina, mga babayan, sabi ko kanina,
nagsenador ka na. May 6 na taon ka para magsenador. 3 oras lang kada linggo ang klase sa law school. 3 hours lang every week. Pero may mga matitindi kang mga assignment. Meron kang reading materials, meron kang mga idadigest na mga 200 na kaso kada subject. Tulad ngayon, may bago na naman ako dinadigest. Mga 200 na kaso na naman. Sige, fine. Fight talaga, fight kung fight. Pero sa kaso ni Robin Padilla, 1 taon lang yun. Hindi katulad ko, nabubuno pa ako ng mga ilang taon pa. Mga 1 to 2 years pa. So, di ba? Ano ba naman yung 1 taon, i-google mo yung 1 buong taon na yon sa pag-aaral ng saligang batas kasi senador ka eh. Tapos nag-claim ka pa ngayon na nasa Constitution yung sinasabi niya na dapat daw Senate President ang nagpe-preside. Saan niya inugot yun? Saan niya inugot yun? Wala. Wala sa Constitution. Ano yung nasa Constitution, mga kababayan? Papakita ko sa inyo ulit. The Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Excuse me. Pwede gumawa ng sariling rules ang Congress. Ang Congress, whether it is upper house or lower house, pwede silang gumawa ng kanilang sariling rules. At yun po ang ginawa ng Senado. Yun po ang ginawa ng Senado nung hindi sila nagsipagpasukan ng 3 araw. June 3, 2026, amended rules now allow other senators to preside over impeachment trials. Bakit? Kasi po, mga kababayan, apparently, yung pong Senate President ang magpe-preside sa impeachment cases other than the President, other than the Chief Justice, ay hindi po parte ng konstitusyon. Ito po ay parte ng rules on impeachment ng Senado. At dahil rules on impeachment yan ng Senado, it can be amended anytime. Basta may concurrence ng majority. Ito, saan na yun? So ito ngayon, Senate Resolution 430. Resolution amending Rule 2 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials to provide for the election of a presiding officer in cases not involving the President of the Philippines. Bakit in cases not involving the President of the Philippines? Kasi malinaw na malinaw po sa ating Constitution na kapag Presidente ng Pilipinas ang i-impeach, dapat Chief Justice ang magpe-preside. Hindi mo pwedeng baliin yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kasi yun ang malinaw na nakasulat sa ating Constitution. Kapag ang Presidente ang i-impeach, Chief Justice ang magpe-preside. Ngayon, dahil wala sa Constitution kung sino ang magpe-preside sa Vice President pababa, it can be determined by the Senate. Bakit? Kasi nga, nakasulat din dito sa Constitution, magpo-promulgate o gagawa ng rules ang bawat miyembro ng Kongreso, upper house and lower house, tungkol sa impeachment para ito ay maisakatuparan ng maayos. At ayon po sa lumang rules ng Senado sa impeachment, tawag dito, sana? Notice shall be given to him by the President of the Senate of the time and the place affixed, blah, blah, blah. The Chief Justice shall be administered to the oath of affirmation kapag Presidente ang i-impeach. And the President of the Senate shall preside over the Senate during consideration of said articles and upon the trial of the person impeached. Yan ay Rule 2, Paragraph 2 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials. Ngayon, binago nila yan. The President of the Senate shall preside in all other cases of impeachment.
Nung una, wala itong parte na to. Wala yung parte na yan na naka-bold. Bold and on all caps. Wala yan before. Nung una, the presidential of the Senate shall preside in all other cases of impeachment. For that purpose, be placed under the prescribed oath or affirmation by any person authorized by law to administer an oath. Nung una, ganun ang basa. Pero, dahil nagkaroon ng resolution, isiningit nila itong parte na to. Unless the Senate by a majority vote of the members present elects another senator as the presiding officer. The presiding officer shall, for that purpose, be placed under the prescribed oath or affirmation by any person authorized by law to administer an oath. Napakalinaw naman, di ba? Bakit siya issue? Ito yung sinasabi ko mga kababayan na kung kukontra ka, make it substantial. Hindi yung kukontra ka lang for the sake of kontra. Kontra bulate, ganun. Kasi yun ang sinabi ni Robin Padilla eh. Kumukontra lang siya for the sake of kontra. Eh hindi pwedeng ganun. Kabubuhan yun. Ginagawa tayong tanga nun. Pag ganun kasi sistema. Tagalog version ata ang gusto niya. Bubungani. Akala ko buni. Oo. Mema lang daw, sabi ni Geek SWAT. Oo. Pwede. Combat train. Combat train nga. Mukha nga, kontra bulate. Hindi niya nabasa kasi absent siya, sabi ni Ate Trixie. Kasi naman, pasok-pasok din pag may time, di ba? Ano bang papel ng presiding officer? Eh di yung siya yung parang ano, siya yung ano ba to? Siya yung magbabantay ng proceedings. Siya yung magsisiguro na maayos yung takbo ng impeachment. Tapos in cases where there needs to be decisions, for example, yung paglalabas or pagsusumpina ng korte sa mga dokumento, subpoena duces tecum, subpoena ad testificandum, siya ang unang magde-decide. Unless kontrahin at humingi ng apela yung mga abogado sa majority. In which case, they will divide the House. Or they will divide the impeachment court. But practically, magpa-facilitate ka lang naman yan eh. Wala ka naman masyadong... hindi mo kailangan ng legal expertise dyan. Although advantage lang din yung alam mo yung proceeding. Alam mo kung paano tumatakbo ang mga kaso sa korte. Diba? Advantage yun. And I think, doon nga nagkakaroon ng issue. So, hindi talaga issue yung qualification ni Win Gatchalian. Hindi rin issue yung qualification ni Cheese Escudero. Kasi between the two, mas abogado naman talaga si Cheese. At meron talaga siyang practice. Nag-practice siya before. Pero, mga kababayan, again, this is not a question of whether the person is skilled or not eh. I think, dahil wala namang requisite or wala namang sinabi na kailangan ganito, kailangan abogado ka, etc., etc. That's not the question. The question is, yung tao ba na uupo as presiding officer ay magiging patas? Yun yung tanong doon eh. Yun yung tanong doon. Ngayon, kung kukontra si Robin Padilla dahil sa palagay niya hindi patas si Cheese Escudero, so nilaglagan na. Baka nakakalimutan ni Robin Padilla na si Cheese Escudero nagpa-archive nung unang impeachment complaint. Na si Cheese Escudero din na nag-dribble nung first impeachment complaint. Di ba? Kaya nga yung mga DDS mas gusto nilang si Cheese Escudero ang mag-preside eh. Kaya mas gusto ng mga ibang DDS si Cheese Escudero mag-preside kasi alam nila na most probably papabor sa kanila si Cheese Escudero.
Kami naman, ako naman, personally, I cannot speak for everyone else, pero ako personally, ako naman, ayoko si Cheese kasi baka kumampi siya kay Sara Duterte. At syempre, that's an injustice. Let's say, nakita niya yung ebidensya, matibay ang ebidensya, at kahit matibay ang ebidensya, i-railroad niya yung sitwasyon para hindi lumabas yung ebidensya, hindi mapag-usapan, and what have you. So, ako, ayoko naman nung ganun. Kasi walang hustisya yun. Pinag-usapan natin ito nung Saturday, di ba? Sa PS Newsroom. Pinag-usapan natin nung Saturday. Dapat bang pagkakatiwa-tiwala ba si Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment? Oo. Parang hindi yata tayo nagkaroon ng resolution doon, no? Parang hindi yata tayo nagkaroon ng resolution. Pero ako personally, ito akin lang to, personal lang naman. Personal. Kapag sinabi kasi natin na i-redeem ni Cheese Escudero yung sarili niya, ang ibig sabihin ba natin ay ipapatalo niya si Sara? Regardless of the evidence? Parang hindi ko rin naman yata kayang lunukin yun. Parang hindi ko yata kaya rin yun. Na, of course, syempre, biased ako. Gusto kong, ma-impeach si Sara. Pero kung ma-impeach si Sara, gusto ko sana dahil sa ebidensya. And probably ako lang yun. Probably, it's just me. Pero, mas gusto ko yung ganun. Kasi mas convincing yun eh. Kasi kapag ganun, alam mo na hindi siya pinulitika. At alam mo na hindi magagamit yun laban, hindi yun magagamit ni Sara Duterte kapag tatakbo na siya sa gusto niyang posisyon, whatever that position is. Mas katanggap-tanggap, mas believable, mas tama. Pero ako, mga kababayan, feeling ko rin naman, hindi rin sa dami ng ebidensya, hindi nila i-convict kahit sa isa lang. Kahit sa isa lang, guys. Hindi talaga kaya i-convict. Doon sa death threat, hindi ba kaya i-convict doon? Very, very obvious na yun. Di ba? Doon tayo sa ebidensya. Silipin natin yung ebidensya. Wait, balikan nga natin yung sinabi ng mga prosecutors tungkol sa ebidensya. Okay, wait. Siguro napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. At ang sinasabi pa nga ni Senator Robin Padilla, parang nakaka-degrade naman daw sa part ni Senate President Win Gatchalian kung hindi siya ang magpe-preside sa impeachment trial. Pero bagay pa rin kasi yan, Jiggy, na dapat pagdesisyonan ng mayorya ng Senado. Nakausap ko mismo kayo na bagamat maikli lang yung ating interview kay Senate President Win Gatchalian. Ayon nga sa kanya, hindi pa napapag-usapan sino ba talaga ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero hanggang sa araw na ito, ang alam daw niya, siya ang magpe-preside dyan sa paglilitis na yan. Samantala, dagdag naman ni Senator Robin Padilla, patuloy ang kanyang paghahanda para maging Senator Judge. Handa siyang maging Senator Judge kahit hindi siya abogado dahil inaaral naman daw niya ang rules of court. Jiggy. At sinasabi nga niya, SP Win Gatchalian, na parang gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para mag-preside kahit hindi siya abogado. Yun yung pinag-uusapan nung last week pa. Sa ibang usapin, parang papayagan yung tinatawag na surprise witness dito sa impeachment trial. Tama ba? Yes, Jiggy, dagdagan ko lang yung sinabi mo kasi nga di ba ang nagiging basihan bakit lumulutang yung pangalan ni Senator Cheese Escudero para posibleng ihalal bilang presiding officer dahil una, abogado siya. Pangalawa, meron na siyang experience sa impeachment trial noon ng namayapang si Chief Justice Renato Corona. Pero nung tanungin ko nga mismo si Senate President Win Gatchalian, sabi niya kaya niya mag-preside kahit pa non-lawyer siya. So pumunta tayo doon sa tanong mo doon sa surprise witness. Tama ka, pwedeng mag-present na sila sabing quote-unquote surprise witness. Hindi kasi masyadong surprise yung pagiging surprise witness kasi ayon sa pagpapaliwanag ni attorney o ni Senate Secretary Renato Bantug, dapat kasi itong nangyayari ngayon na pre-trial conference, nilalatag na dyan lahat ng mga documentary evidence at yung listahan ng mga witness ay ipapatawag sa mismong paglilitis. Pero kung sakali Jiggy na dumating yung impeachment trial at biglang may kailangan silang patayuin na witness na wala doon sa isinumite nila sa pre-trial order, pwede Jiggy. Pero kaya ko sinabing not so surprise witness dahil nga kailangan pa rin lang i-inform yung kabilang kampo 3 days before patayuin yung bagong witness para kahit papaano makapaghanda rin yung kabilang kampo. Hindi pwede Jiggy yung the day itself lang nila sasabihin na may witness sila. Kailangan inform pa rin yung parang ginagawa ni Marcoleta. Witness, wala sa pre-trial order, wala sa original listahan, pero may bago silang pagsasalitain na witness dyan sa impeachment trial na yan. Pakinggan lamang natin yung pahayag ni Senate Secretary Attorney Rene Bantug. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during the trial. So that's allowed.
At ngayon, pagdating sa seguridad dyan sa may Senado, kumusta ang sitwasyon ngayon? Heightened security pa rin tayo dito sa Senado, JG. Yan ang sinabi sa atin ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Grabe, Hindi oh, pinapaba may at ano po, mahigpit pa rin X-ray. talaga yung X-ray ba pagbabatid yun? sa seguridad, JG, mula doon sa main gate hanggang dito sa entrance sa may baba, talagang mahigpit, hindi kagaya nung mga 2 weeks before yung pagpapasok. Maging sa ating mga miyembro ng media na kahit accredited tayo, talagang hindi basta-basta yung pagpapasok. Yan na dahil nakausap daw nila yung mga law enforcement agencies at maging AFP at yun pa rin daw yung rekomendasyon na maghigpit pa rin sa seguridad. So sa tanong, kung mas magiging mahigpit ba sa July 6 sa pagsisimula ng impeachment trial, Sure yan. sabi naman ng Senate Sergeant at Arms, posibleng ganito kung ano yung setup na yun, pero magdadagdag lamang daw sila ng mga tao mula sa PNP at sa AFP. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Until such time that after comparing with the different law enforcement agencies, and the forces, after we have talked about it and we saw that the situation is already normalized again, that's the time that we may consider to lower our security level. After impeachment na. JG, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mian Los Baños. After impeachment na, saan nyo na ibaba yung security dyan? Mahirap na. Baka mamaya, gamitin pa ni Sara Duterte yan eh. Diba? Mahirap na. Mas doon tayo sa let's err in the side of caution, sabi nga. Mas maganda yung ganun. Baka mamaya, may makatakas na naman eh. Anyway, mga babayan. So, definitely, pwede naman si Win Gatchalian. Hindi naman masama doon. Pero sana, pag-isipan din ng mga kung gusto nila si Cheese. Pero yung sinasabi ni Robin Padilla na kokontra lang siya for the sake of kontra, hindi pwedeng ganun. Pag-isipan mo, ba't ka kokontra? Diyos ko naman. Hindi mo na nga ginagawa yung trabaho mo, ayaw pa mag-isip. Ano ba naman yun? Konting brain cells lang naman kailangan dyan.